Ngayon po ang pinag-uusapan ay ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Halos doble raw ang ibinilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa. Ang main driver ay yung transportasyon, 9.9%. Mga kapuso, at yun na, nagsunura na yung iba-ibang mga produkto. Yan, ganyan na nga po. Siyempre, sinasabi namin yun talaga po ang punot dulo yung produktong petrolyo. At lahat po yan ay may spillover effect, sabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Spillover effects. Hanggang saan yan? Ano pa ang ating nakikita at may magagawa ba tayo sa malapit na hinaharap? Professor Emmanuel Leyco, isang ekonomista, makakausap po natin. Professor Leyco, magandang umaga po. Good morning po. Magandang umaga po, Sir Melo. Opo, yun na nga po at ano ba nakikita nyo rito? Naitala ang 4.1% na inflation rate nitong Marso, mas mataas sa 2.4% noong Pebrero. Pinakamataas sa loob na mahigit sa isang taon at lagpas tayo doon sa target na 2.2 to 4%. Professor Leyco, ano po ang inyong opinion, pananaw at pakiwari dito sa bagay na ito, Professor? Napakahalaga po, Sir Melo, maunawaan natin. Yung 4.1% ay average po yan sa buong Pilipinas. Opo. Pero meron din pong mga reyon na mas mataas pa sa 4.1%. Tulad po ng Central Visayas, 7.4% po sila. Wow. Ang Zamboanga, 5.5%. Ang Davao, 5.9%. Soc-Sargent, 5.3%. Caraga, 5.5%. Kaya po, pagka dapat po sana inire-report ng ating pamahalaan, 4.1% sa buong bayan po yan, sa buong Pilipinas po yan. At dapat din po i-report, i-highlight din po, saan ba pinakamataas? Saan ba napakataas ng ating inflation? Yan din po yung matagal ko na pong sinasabi na ang inflation ay hindi po pantay-pantay. Meron pong tinatamaan ng mas mabigat, mas malala kesa po sa iba. At ang inflation ng mahirap ay ibang-iba po sa inflation ng mayaman. Opo. Dahil kung ikaw ay mahirap, ang inflation mo, hindi ka makabili ng pagkain, edi maghihigpit ka ng sinturon mo. Pero kung ikaw ay mayaman, may kakayahan ka, pwede ka pang mamili ng iba, may substitute ka. Kaya po dapat maunawaan natin ano ba ang tindi ng epekto ng pagtaas ng presyo ng petrolyo sa mga pangunahing produkto na binibili ng ating mga mamamayan. Opo. So katulad po ng sinabi ninyo, ang petrolyo, ginagamit po yan paglikas ng mga produkto mula sa probinsya, papunta po sa iba't ibang lugar ng ating bayan. So napakahalaga po na ang ating inaasahan sana na tugon ng pamahalaan ay epektibo, mabisa at kagyat. Hindi po ito pwedeng maghintay ng bukas, makalawa, isang linggo o sa isang buwan pa. Ngayon na po, kasi nakikita na po natin, maraming mga mamamayan hindi na makapaghanap buhay dahil sa bigat ng presyo ng petrolyo. So, ano po ang hinihintay natin? Makita natin ang malawakan ng kagutuman o ngayon pa lang kumilos na tayo? Meron naman po tayong magagawa, Sir Melo. Ipinasa na yung batas at pinirmahan na rin ng Pangulo yung nagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo para tanggalin po o suspendihin, bawasan ang excise tax. Pero hanggang ngayon po, hindi pa natin naririnig ano ba ang direksyon ng pamahalaan para po maibsan ang bigat ng pagtaas ng presyo ng petrolyo sa ating bayan. Nagpulong na daw po kahapon at mamaya malalaman kung ano ang desisyon ni Presidente. Balikan ko lang yung sinasabi niyo, Professor, at kayo naman ang nakapansin, nakapuna. Bakit iba-iba po ang inflation rate sa iba-ibang mga probinsya at mas malala pa yata doon sa labas po ng kalunsuran, katulad natin sa Metro Manila? Bakit ho ba ganun, Professor? Katulad po nung sinasabi sa ating economics, yung law of supply and demand. Opo. Kung maliit ang supply at malaki ang demand, edi tataas po ang presyo niyan. Ngayon po, halimbawa doon sa mga ibang lugar na malalayo,
maaaring hindi na po nadadalhan ito ng mga produkto, ng mga commodities. Ang pinakamalaki pong bahagi ng mga produkto na binabantayan natin ay ang bigas, pagkain. So nangangahulugan po na halimbawa dito po sa Central Visayas na 7.4%, ang siguro po ang supply ng mga produkto na napupunta sa kanila ay Oho. mas kakaunti kaysa dun sa napupunta sa Opo. Kamaynilaan. Opo. At inaasahan naman natin yan. Lahat ng mga produkto, karamihan sa mga produkto, ang kanilang merkado ay nasa Kamaynilaan. Dito Mm. nila dinadala. Mhm. Dito maraming namimili. Doon po sa mga ibang probinsya, maaari pong mahina talaga ang kanilang purchasing power doon Mhm. sa mga Mhm. lugar na yon. Opo. Professor, isa rin siguro yung talagang may epekto doon yung logistics, ano po, yung gasto sa transportasyon. Mentras malayo ang pinupuntahan ng isang produkto, mas nagmamahal po eh. Lalo, ito lang, isang example lang po, yung ating produktong petrolyo. Mas mura tayo dito ng ilang piso kaysa sa probinsya na po eh, Professor eh. Mas mahal doon eh. Opo. Tama po yon. Mhm. Mas maraming istasyon ng mga petrolyo dito sa Kamaynilaan kaysa po dun sa mga probinsya. Mm-mm. Kakaunti lamang po ang kanilang mga gasoline station. Mhm. At mas mahal po. Halimbawa po, kung ang refinery ay nasa Bataan para po ilikas yan sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, magmamahal po talaga yan. Mhm. Mhm. Yung logistics, no, yung shipping, transportation cost, ang lahat po yan ay nakasandal sa petrolyo. Kaya po pagka tumaas ang presyo ng petrolyo, sabay-sabay na po yun. Dugtong-dugtong na po ang epekto nito Mhm. sa ating pong mga Ang produkto. atin daw pera ngayon ay kumpara nung 2018 na piso ay 75 centavos na lang ang pwedeng marating sa halaga, Professor. O, Opo. tama po yun. Aha. Tumataas ang presyo ng mga bilihin, pagkatapos bumababa ang halaga ng piso, umuunti, nababawasan po ang nabibili ng dati nating pera Opo. kumpara po noong Yan yung 2018. sinasabi nyo na dapat pinalalakas ng gobyerno yung purchasing power. Aha. Tama po, tama po. Mm. Lagi po nating sinasabi yan. Ang ating pong ekonomiya ay consumer-driven. Mhm. Consumption po. Pagka hindi po makabili ang ating pong mga households, talaga pong hihina ang ating ekonomiya. Mhm. Ang GDP natin, mahigit sa 50% niyan ay galing po sa household spending. Opo. So ano pong ang asahan natin sa sa ating GDP sa mga darating na araw, Professor Leyco? Ay, naku po, malamang sa hindi, sasadsad pa rin ang Opo. ating ekonomiya. Mhm. Kung nung nakaraan ay nasa 4% lang tayo, 4.4%, ang target po ng pamahalaan ay 5.5% Mhm. para po sa taong 2025. Opo. Ngayon po, mas bababa pa po yan. Mhm. Nakakalungkot sabihin, mababa pa po siguro sa 4.4% Opo, ang mangyayari sa at ang atin. sinasabi po itong nangyayari na ito na kagipitan sa supply at pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo ay magpapatuloy po ito at kahit humupa po yung gera doon, tuloy-tuloy daw po ang maging epekto to dahil marami mga nasirang mga pasilidad doon Ay, sa lugar ng gera, Professor. Ay, Opo. opo. Mm. Sinasabi nga po nila, ang pinakamalaking tinamaan dito yung facility ng Iran sa re-refine ng liquid natural gas, no? Mm-mm. So LNG, yun yata po ang ginagamit para po magkaroon tayo ng LPG naman. Mhm. Pero sa nangyayari ngayon, hindi po ito embargo katulad nung nangyari nung 70s Mhm. na itinigil lang ang pagbebenta. Ngayon po, nasira yung mga refinery infrastructure. Kaya mahirapan po, sabi nila. Buwan at taon ang kailangan para maibalik sila. Nako, Diyos ko po. Oho. So ano po ang ating ang bola nasa gobyerno kasi wala namang nasa gobyerno talaga ang ating pag-asa kung paano nila ina-navigate ang bansa sa panahong ganito, Professor Leyco. Ay, napakalaki po ng papel ng pamahalaan. Mhm. Kung noong COVID pandemic,
meron po tayong mga COVID crisis committees na Mhm. bawat lungsod ay merong ganyan. Nagmi-meeting, natatandaan ko po yun, 2019, 2020, 2021. Ang mga lungsod, ang mga riyon, meron po silang mga COVID crisis committee. Ngayon po, magmi-meeting sila pero wala po tayong naririnig na ito ang gagawin natin, ito ang ano natin. Hindi po katanggap-tanggap na hindi po epektibo yung ginagawa ng pamahalaan. Opo. Maganda po 'yon. Nag-a-announce po sila ng mga ayuda, ito po ang gagawin natin, ito po ang gagawin. Pero kulang pa po 'yon, marami po ang natatanggap nila, hindi raw kumpleto. Mm. Kung sinabing 4,000, yung iba natatanggap lang nila ay 3,000, nababawasan po. Ganyan po ang kalakaran sa atin eh. Meron po talagang leakage ang ating sistema. Mhm. Kaya po yung sinasabi nila na wag yung tanggalin ng excise tax dahil yan din ang ipamamahagi natin sa mga mamamayang nangangailangan. Ito po ang nangyayari. Hindi nila tinatanggal ang excise tax, pabigat ng pabigat ang binibili ng mga mamamayang petrolyo Mm. at nababawasan din ang pagdating nito sa mga mamamayan. Bawas na rin po 'yon. Mhm. Mhm. Ang ano nga po, meron pong mga estimates na yung lumang inventaryo ng petrolyo na ipinagbibili sa mas mataas na presyo, windfall na po yan ng mga kumpanya ng langis kasi binili nila yung mas mura, Opo. tapos ibebenta nila ng mas mahal. So, kumita na sila on top of the profit na nilagay na nila doon sa lumang presyo. So, talagang malaking windfall yan. At doon sa value-added tax, como percentage tax ito, mas malaki ang nakuha ng gobyerno sa value-added tax doon po sa pinagbibiling petrolyo sa mas mataas na presyo sa ngayon. Mhm. So, nakapag-deposito na, nakapag-advance na sila talaga ng kanilang kinita Mhm. dahil po binebenta nila ng mas mahal kaysa doon po sa inventaryo na binili nila ng mas mura kaysa ngayon. Opo, sige. Professor, salamat po sa inyong panahon. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Melo, at mabuhay po tayong lahat. Bagamat ganito nangyayari sa ating lahat Si ngayon. Professor Emmanuel Leyco, isang ekonomista.